We went to Cubao Expo last August 19 for the Bilibili One Day Pop-Up Benta Day to check out cool stuffs and interview some of the artists. Part 1. Real account niya at awkward.able po. On Instagram, Twitter, and Facebook at awkward.able. Number 8. I'm going to pick Swimming by Caro Caro Bonito. Okay, I'm wrong, I'm sorry by Ourselves the Elves. Uncertainly by Ourselves the Elves. 17. SpongeBob. I think my personality is very close to SpongeBob. So I grew up with SpongeBob cartoons. Like up until to this day, I watched all of the episodes. So yeah. Thank you. Hi, I'm Lukewarm. Yan, dito ako as mga sulat sa daan. Yeah. 2. Di nga lang, papahinga lang. Minsan kasi biglaan lang siyang dumadating. So pag ganun, ginagrab ko. Kaya madalas nasa creative block ako. So minsan lang talaga yung meron akong creative juices. 20. Feeling ko sila Redford, Dwight, tsaka si Babalu. Kasi mga classic talaga. Kasi pinapanood ko talaga sila dati. Malang Darius. Yeah, Malang Darius. Sprikitik. Thank you so much for the English. I'm, alias to. So, ang alias namin for this brand is Ian. We call Ian under Mako Micropress. I'm the other half. Ako lang ngayon yung nagbabantay dahil yung partner ko sa lahat ng work na to ay out of country for work. They can follow me in Instagram, Facebook, Twitter. Mako Micropress. You just search that. Yun lang po. Oh my gosh. I'm not well versed sa mga art piece. Pero, siguro piliin ko na lang tong sarili naming work. Patuloy na nagpapahinga para magpatuloy. Siguro kasi parang it reflects yung contradiction na kinapapaloob natin bilang mga members ng lipunan kasi we're grinding and hustling pero at the same time gusto natin magpahinga. Pero under the current system, para ma-achieve yun, yung pagpapahinga, kailangan kumayod. So what if we espouse artworks or imaginations na what if hindi natin kailangan kumayod para makapagpahinga, no? Na nakakamit natin yung mga karapatan natin as we rightfully deserve ng hindi pinapatunayan sa kung sinong boss or manager. So parang yun yung point na parang yun yung gustong artwork na ma-reflect ko sa sarili ko at sa mga tao sa community na kilala ko, sa mga kaibigan ko. Yun. 19. I would say ngayon. Ngayon. Kasi as much as nostalgic yung noon, iba rin yung struggles and contradictions ng panahon na yun. Yung mga biases and prejudices, mga misconceptions ng panahon na yun. I think mas mahirap siyang iproseso at i-evaluate. Unlike ngayon na mas may internet and social media, kung responsible kang gamitin yun, mas may unlimited halos kang access sa lahat ng information and so mas madaling mag-isip critically sa panahon ngayon. Though nandun yung caveat na kailangan mas responsable ka, mas maging ethical ka para hindi ka makaharm ng iba with that amount of information na meron ka. End of part 1. Stay tuned for part 2.